Good afternoon. And this is how my day started. So I'm Brian or Brin. I have an account in Facebook, but I try to reach YouTube so that what do you call this? So that I can use my or widely gain my ability or knowledge in some electronics. So I am electronic hobbyist. I am not a usual technician. Or in Tagalog, hindi ako po, mahilig po ako sa electronics. Ano po? Ngayon, yung major repair, ang ginagawa ko lang po is rather troubleshooting, minor, and then yung major repair, kung meron man major repair, meron po akong kilalang mga tech or technician na pwedeng pag-inquiran, pwede nyo ring pagtanungan. Usually nagbablog din po sila, gaya ko na ngayon, kauumpisa ko nga lang po kasi. At yun nga po, usual na ginagawa nila yung malalaki, yung major na, yung like smart TVs, maybe computers, nagagawa din sila ng mga parts ng inside computers or CPUs, and then yung mga some other devices na major ang repair po. Ako po kasi yung nire-repair ko is lang, mga minor lang po ako, kung ano lang po yung alam ko or known, yun po, ginagawa ko po yun. At saka meron po akong ipapakita sa inyo na defective galing sa coming from this Walkman. It's defective, and the major problem of this, major na siya guys, ang problema niya kasi ito ang board, kasi yung connectors niya is broken. Ito, broken na. Kung nakikita nyo, kita ba? Ito, putol na siya. Ngayon, tinaray kong repair to ng maraming beses, kaso hindi na rin siya nakuha. Parang malabo na rin magawa. So, ako po nag-i-explain din po ng mga, or nagpapaliwanag kung ano po yung bawat function ng per parts ng electronics. Gaya nito guys, bubuksan mo pa yan, and then we'll see the inside parts. Meron niyang mga capacitors, yan, mga resistors, and then mga transistors, then ICs. So ano pong mga niyan, mga functionalities niya, mga yan. Yun po papaliwanag ko po sa mga susunod na mga gagawin kong vlogs and videos coming from me, and then I will do some sort of research with about electronics, siguro pwede akong gumamit ng books or di kaya internet sa pag-research ko noon para ma-take down notes ko rin yung mga importanteng functions niya per parts, and then yung mga tawag doon, yung mga repair na minor lang, pwede ako mag-present nun sa inyo siguro. Yon. Tsaka hindi lang guys itong nasa aking yung
repair ko na meron pa akong i-explain about dun sa DVD namin. Powered off siya ngayon, hindi ko siya ginagamit. Ito siya guys, kung makikita nyo. Ayan siya, ito. Kita ba? So, we'll do some research and then paliwanag ko sa inyo kung ano yung nasa loob niyan, and then yung their functions, functionalities, and then yung some basic troubleshooting niya. Bawa, pag nagno-no disk, DVD naman yung ina yung disk, yung di kaya yung compact disk na i-insert nyo. And then to, DVD naman siya, kaya lang nagno-no disk pa rin doon. Meron akong ipapaalam sa inyo na nanggaling sa mismong ano niya guys, sa service manual niya, no. Ito po, kaya po ito nagkaroon ng damage dun sa board. Kasi ilang beses ko na po itong ni-repair noon. Tagal na po ito sa akin. Nasaan ba yung? Kita ba yung sira? Ito. Yan. Damage niya yan eh. Putol yung ano niya eh. Broken eh. Yan. Nag-trace na ako niyan guys. Hindi pa rin siya umokay. Ganyan pa rin. Pag nagpalit ka ng belt, so kailangan kasi pag nagpalit ka ng belt, you will remove this board. Tapos kailangan yung belt na iaano nyo dito is ka-size nito, medyo maliit lang yan, siguro mga 4 centimeters lang yung belt niyan pang DVD. Kasi usually sa tray ng DVD 4 cm lang ginagamit doon. Yun, mga 4.5, pwede siguro yung ganun 4.5 or 5.1. Ngayon guys, aksidente ko naman siyang na ayan, yung nabali noon, tagal na itong nangyari. Pagpapalit ng belt inside the Walkman, ayun, na itong niya, yung kanyang sa power switch yata ito, yung sa may malapit sa may guys, yung charge sa ng kita nyo naman, may pwede itong i-rechargeable naman yan, basta yung battery magagamit rechargeable din. Tsaka dapat may charger niyan para ayun, may charge niya. So ito yung mga niyan, yung mga some chassis, may chassis din po yan. Ito yan, i-fit nyo yan after your repair, successful repair po dapat para gumana yung item device. So ang size ng battery nito is AA size. Ito yung battery compartment niyan. May putol na rin guys na dito sa niya yata. I think sa niya yata ito. Sa tape motor niya yata yung putol lang, micro niya, maliliit lang yung micro wire niya ito guys. May naputol na rin dyan wire, so kailangan i-connect pagka yung gustong i-repair.
Kaya lang guys, parang malabo na rin to eh. Meron pang ang sound nito eh, para na ring ano, yung ano ba tawag doon, maano na yung sound yung tinesting ko. Parang alam niyo na, parang may defect na rin yung ano niya. So ayan guys, may nakikita kayo. Micro lang to guys, maliliit lang tong parts nito. Unlike sa mga major, like yung mga CRT-TV, ang mga diode nun is malalaki, yung bilog na black na may color gray. May number yun or value or kung ilang amperes. Pwede, kung hindi ako nagkakamali guys. Ano nyo yun, magtatanong kayo ng kamats no kung yun ang sira dun sa TV o di kaya sa ibang device like charger yun. Tapos may capacitor din yan, ayan namang maliliit. Voltage checking sa ano, meron noon sa mga DVD. Lilit lang parts nito guys, kaya kailangan gumamit din tayo ng reading glass. Required ko rin yun. Tsaka pag magsosolve po tayo, kailangan po natin magsuot ng face mask. Yung ibang tech, hindi sila nagsusuot ng face mask na. Siguro, sanayan na rin mag solding sa mga boards, mga ganito, yan. And then we have required temperature pagdating sa mga main boards or boards ng electronics, iba-iba. Yung iba, nire-require nila mga nasa 300 degrees Celsius. Yung iba is less than 300, at about 200 degrees Celsius ang temperatura ng heating element ng ating soldering iron. So pwede nyo gamitin yung may adjustable na. Kung makakaano kayo ng may adjustable, mas maganda kasi makikita nyo yung temperature doon, ma-adjust nyo. Unlike sa recta, yung nandyan sa akin, nakaano lang yung guys, direkta ko lang sinasaksak siya sa AC or alternating current. Ano naman yun, non-polarized naman yung ano noon. Pwedeng palitan yung tip, yung heating element. Kailangan nyo lang, required nyo lang doon yung watts. Tatanong nung yung mga mabibilan nyo, mga personnel doon, tatanong kung ilang watts, sabihin nyo na lang kung ilang watts yun. Eto siya guys, pakita ko yung soldering iron na ginagamit ko. It's 30 watts to 20 volts. Pwede naman yung mga 30 watts sa mga mga industrial works like components, yung mga sa mga boards. Pero usually talaga ang required lang is, kasi nagre-range na yan sa 400 degrees Celsius na ang temperature nito. Ito siya guys, ganito siya. Ingat na lang po pag gagamit nito kasi yung usok niyan medyo masama sa natin, sa baga. And then yung LED, soldering LED,
may ano rin po yun, pwede rin pong cause yun ng ano, kasi may lead, concentrated lead po yung mga ano, mga yun, yung tingga o yung pang solve. Pag po bago tayo kumain, halimbawa kakain po tayo, maghuhugas po muna tayo ng hands. Wash your hands after repair, or whether it's finished or non-finished, you can wash your hands if yung kakain na kayo, kasi para for safety na rin. Kung kayo ay humawak lang po ng LED, soldering lead po yon. Tapos mag face mask na lang pagka ano, kasi medyo mausok yan pagka nagre-repair kayo. Halimbawa yan, uusok yan guys pagka nagre-repair. So hindi na lang po masyadong kalapitan yung ano. And then meron yung ano, ang reading glass, merong may ilaw noon, di kuryente yata yun, kasi parang di plug din yun eh, nakita ko eh. Or glass na ano, yung pang ano, like this, nakita ko na, para ano, para kasi guys, yung sa mga some parts na maliliit dyan, makita ng pang malapitan, di ba? Kung sakasakaling may i-repair, ganito lang guys, oh. Glass, reading glass, para makita nyo ng malapitan yung micro parts ng electronics. Ayan po, like here, ayan, dun sa board. Ayan po. And then para tayo yung may usually yung ginagamit ko guys, yun lang, mga basic lang na ano. Kailangan nyo rin mga screwdriver, depende po sa tornilyong i-remove dun sa electronic ano device na gagawin nyo. Tip lang po, paalala lang po, pag gumagamit, pag naghihinang or nagsosolve, yun po masyadong ano, pag may uso, kung yun masyadong ano. So here is the tip. Pag bibili kayo niyan guys, sabihin nyo lang yung ano, yung kung ilang watts. Ito kasi this is 30, this is 30. Tapos bili ano na rin kayo nung stand. Ako kasi hindi ako gumagamit ng stand, soldering stand eh. Inaano ko na lang siya sa lapag ng safely, para hindi siya madali dito sa may table, sa may ibabaw, kasi medyo maikli yung ano niya, wire niya. Pag isinaksak dun sa AC, hindi masyadong abot dun sa working station or table, hindi siya masyadong abot, kaya nilalapag ko na lang dun sa lapag. At wag nyo hahawakan to guys pag naka-on na, nakasaksak na, mainit po yun talaga. Ito yung heating element niya nandun sa loob, napapaltan din po yan. Bibilin nyo lang yung ka-match ng heating element nito. This is 30 watts. Sasabihin nyo lang 30 watts noon. So yun, ano pa ba? Tapos desoldering pump, pag mag-aalis ng mga defective na
resistor or di kaya capacitor. Ayan guys, maliliit lang yung capacitor nito. Unlike sa iba, medyo mahaba yan, malalaki ng konti dito. Yun. Tapos yung tape motor niya, ito. Ganito siya, ayan. Ito yung parang battery, double A, yan. Tape motor po pala niya, yan. Kasi Walkman to, wala po itong tuner for AM and FM. Only for recording and then playing. Sayang guys, na ano kasi pero kasi dati to, nagpa-function pa to dati ng function niya talaga ito. Ang ganda niya pag naka-headset kayo. So yun. Ito po kasi, ngayon hindi po ako wala po kasi masyadong repair ngayon. Hindi naman po araw-araw ang repair. Hindi po everyday. Nahawakan ko pa yan kasi hindi naman po yan nakasaksak. Tsaka malamig na. Wala naman po akong repair. Kaya hawakan ko pa yan. Napapaliwanag ko po sa inyo. Ganun. In line with that, I'm also an electronic hobbyist. Yun nga ang sasabihin ko sa inyo pangalawang beses. So, for the next day, I will explain some other electronic topics we have. But for now, I'm focusing with you this item, defective item I had kasi nga sayang din naman tong Walkman na to kung di ma-restore. Huwag lang siya maputol dito guys, sa flex niya. Okay pa naman, mukhang okay pa naman yung hinang niya dito guys. So, wala naman makikitang ano, mga correct naman yan. Ito yung kanyang panel board with LED, yung power indicator. Kulay red yan, LED po yan pagka naka-on. Here is the buttons: play, records, play, rewinding, and then fast forward this. That's only their function. Then plus their volume knob, ito. Ayan. And then for the two headphones, I have two headphones here na jack, pwedeng saksakan. And then yung mic, meron din siya.
Yan, wala na akong audio para hindi para magbanggit at magtatayo eh. Naka-ano yan, naka-live. Ay, naka-ano yan, naka-record. Then their chassis here. Yung mga chassis. Here is the external speaker of the Sony Walkman na I have na defective na. Parang malabo na magawa. So, kita nyo naman guys, ito oh. Meron niyang sa loob. Board yan, kasi board yan eh. Lahat yan. Ang sira lang niya talaga is ito. Bawal maano yan, ingatan na lang pagka mag-removal ng board sa mga components. Kailangan alam niyo yung precision ano niyan. Maliliit lang to guys. Tsaka mainga as an electronic hobbyist, ang ano ko pa nga is yung mga micro small na parts ng electronics. Kaya ako gumagamit ako ng glass para makita yung kabuuan yung whole part nung every parts noon. So ito siya guys. For ano to Walkman to. And then after the board, inside parts, ito na siya. Hindi niyo siya kita guys, no. Mga wiring, micro wires. Explain it to you para alam nyo rin ano. And then yan yung second part ng inside part of this Walkman. Here we have the yan, may gear siya. Ayan, gear sa tape yan for rewinding and then fast forwarding. Yan siya, yun. Hindi ko maanot, wala tayong flash or flashlight. And then here's the ASI, yung motor ASI. And then what do you call this, some spring, maliliit na spring, marami rin po ito dyan sa loob niya. This the gear. One gear here. And then the tape heads. Ito siya. Two channels yata ko. 4 channels track yata. 4 track channel yata ito. Roller pinch. Ito. Roller pinch. For capstan belt. Ito. Dito naman yun. Erase head. Ito. Here. So, basic part. Guys, meron pang yan. Hindi pa ako matatapos ngayon dyan kasi napakamaraming yan. Plus pa ito, ipapaintindi ko pa kung anong nito sa mga bawat niyan, yan. Designated niya. Sa respective niya, designated board. Yung function
Yeah, paliwanag ko pa yun. So we have here na yung battery compartment. Here is the spring. You can use the battery AA sizes here. And then meron din siyang yung pag nagre-rewind, tumatakbo yan, may number yan guys. What do you call that what do you call this And then some small gear inside the button. Yan, mga button niya. So, paliwanag ko lang. Para maintindihan nyo. Kasi, yun yung board niya guys. Diba, may mga capacitor, small capacitor, and then mga diode, Zener diode. Yes. Yan, metal pa yata ang resistor na ginamit dito And this is vintage or antique product of Sony. I also have an account in Facebook, but I have minor violation. I'm sorry to